the Sultanate of Sulu respect its decision? Of course po. Kahit sabihin ang legal na may-ari nito, halimbawa, ay ang Malaysia. What is the most painful misconception about your family? That we're doing this just for money. Kami nagbabalik po dito sa The Bottom Line. Kasama po natin si Princess Jacel. Doon sa, wala namang susurrender dito, di ba? No one is about to surrender his position. The government says, makipag-usap ka pero umuwi ka. Ang Malaysian government says, you encroach into our territory. Sabi ng ating mga kasamahan na naroon ngayon, we will give up our lives to reclaim our ancestral home. So what do you hope to achieve from this? Well, isa na lang pong inaasahan ko na Malaysia as a Muslim country, panindigan niya ang pagiging Muslim niya. Dahil in Islam po, yung mag-grab ka ng lupa na hindi sa'yo and you eat from the fruits of the land that is not yours is haram. At sana mangibabaw din yung kapayapaan. After all, Islam is the religion of peace. Correct. Hindi ba? Pero, Jacel, given the complexity of the situation, from the historical, legal, moral dimension, ito tanong ko talaga ito sa'yo. Naniniwala ka ba that what the Sultanate did was the best way to reclaim what belongs to you? It may not be the best way, but if you come to think of it, ginawa na po ang lahat eh. Ito na lang, yung i-occupy mo na yung sarili mong teritoryo, ang parang last recourse. Halimbawa lamang ito'y dalhin na naman sa International Court of Justice. Would the Sultanate of Sulu respect its decision? Of course po. Kahit sabihin ang legal na may-ari nito, halimbawa, ay ang Malaysia. I don't think the ICJ will do that. Dahil we have the basis eh. Maybe kaya nga po hindi tayo hinaharap ng Malaysia eh. Dahil kung tao sa tao lang ang, di ba? Kung ang isang tao ay may kasalanan sa'yo, mahihiyayang harapin ka. Kaya nga siguro Malaysia is not open for talks. Dahil alam nila na kahit saan pa po ito pumunta, mali sila. Kumuha sila ng hindi kanila. If they're not open to talks, how do you see this being resolved? Well, by intervention po of the United Nations or yung sa ICJ po. Okay. May mga kasama tayo, mga estudyante mula sa University of Santo Tomas at sila ay may katanungan. Okay, hello. Go ahead. Tatanong ko lang po kung ano yung mako-comment nyo sa statements ng tao na purely personal daw po ang inyong claim sa Sabah. And paano nyo masasabi na para sa buong Pilipinas tong claim na to? It's not purely personal. Kasi nga, sinabi ko na kanina, kunento ko, no, kung personal lang ito, we could have dropped the claim and received the payment. Para sa amin lang yon. But then hindi po eh, prinsipyo ang pinaglalaban dito. Alam natin ang kahirapan ng dinaranas ng mga Pilipino. No? Kasama kami sa nakakaranas ng hirap na yon. Like my sister is working in a call center. My sister commutes. Ako, I work. Naranasan ko na rin mag-MRT. Alam natin hindi madali ang buhay, but meron tayong meron tayong pagmamay-ari na kung saan dayuhan ang nakikinabang. That earns $73 billion. Na kumikita na dahil dito, it contributes 23% yun doon sa total amount ng GNP ng Malaysia. Is that not enough para makatulong sa kahirapan ng Pilipinas? As we've talked about kanina po, yung plebiscite, kung meron po sigurong bagay na napaka-mapayapa na mangyayari, palagay ko, isa po ito sa mga bagay-bagay na pwede, sa inyo pong palagay, meron po ba tayong statistics na yung mga tao po dun sa Sabah ay boboto po talaga na mapunta po ang Sabah sa Pilipinas, considering the fact po na ang ruling party po kasi ngayon ay overwhelming pa rin po ang pagkapanalo? Baka po hawak pa rin po kasi nila yung mga tao sa Sabah. Alam mo yung mga tao na bumoto na they want to belong to the federal state of Malaysia, hindi natin masisisi yan eh. Kasi kahit nga kayo papiliin kayo ngayon. Mapunta na dito, maging sa side kayo ng Pilipinas or you belong na to the federal state of Malaysia.
with the life that we are experiencing now, hindi natin sila masisisi eh. Ang maganda sana dito, maibalik sa atin ang Sabah at maramdaman natin yung fruits of Sabah. Okay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan mula sa University of Santo Tomas. Thank you very much. Narito naman, Jaisel, ang mga katanungan mula sa ating mga bottom liners. Mula kay Dr. Dennis Ngo. Don't you think you're doing a disservice to the Philippines as a Filipino because of this event? This service? Yes. No. We're servicing this is for the Filipino people. Mula kay Nini Borja. Bakit pa kayo tumatanggap ng rental fee galing sa Malaysia? Kapag pumayag ang Malaysia na nataasan ang bayad, ititigil niyo na ba ang pakikipaglaban? Hindi na po. Ayaw na po namin ng renta ng Malaysia. Ang gusto na po namin, yung renta kasi na yan na 5,300, walang bearing yan eh. Ang gusto po natin maramdaman yung bunga ng Sabah. Mula kay Van Ibiernas, kaninong administrasyon ang sa tingin nyo ang sumuporta sa inyong pakikipaglaban sa Sabah? Time po ni, Just Dada Macapagal. Talagang Yung first, sobrang yes, seryoso claim. siya na maklaim itong Sabah. Mula kay Attorney Harry Roque, how do you feel about Pinoy's threat that your family will be criminally prosecuted? Eh di, hintayin na lang po natin. Kung kailangan mangyari at kung talagang kailangan kaming kasuhan at talagang kung ano man po yan, haharapin po namin. Mula kay Professor Clarita Carlos, what action will make you agree to go back to Mindanao? Yung sinseridad at yung pangako written na this claim will move and that our government will work for this claim to move. Just the movement. Sa akin lang po yun. Just the movement. Yeah. You're not even saying na babalik lamang kami pag sinabi niyong amin ito. Well, recognition plays a vital, is important po. Okay. Mula kay Amina Rasul. Ano ang rason sa pagpunta ni Raja Muda at ang kanyang grupo sa Lahad Datu? Ito ba ay para sa pag-angkin sa Sabah? Para ba makita doon na inaapi sa Sabah ang mga Filipino o para makabalik lamang si Raja Muda sa Sabah? Ang pagpapakita po na marami silang pupunta sa Sabah ay pagpapakita po na gusto na nilang maranahan doon. Dahil they just want to go and live back to their homeland. And he wants to tell everyone na ito ay sa amin. Okay. Narito ang iyong kasunduan sa iyong bayan. Pakibasa at kami makikinig. Kasunduan. Ako, si Princess Jaisal H. Kiram, mahal ko ang Pilipinas dahil ako ay Pilipino. Kaya nangangako ako na babawiin natin ang Sabah. Maraming salamat, Maraming salamat Princess po. Jaisal. Pero bago tayo maghiwalay, what is the most painful misconception about your family? That we're doing this just for money. Today, as we talk, what is your prayer? That this could be resolved peacefully at manalo po sana tayo sa laban natin. Princess Jaisal, maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. Huwag po kayong alis, mga kaibigan, dahil magbabalik pa po ang The Bottom Line. I think there will be hope, great hope. Makikita naman na kanila yun. Ang tingin ko malaki ang problema ng Malaysia. Sorry, Joanina, ano ang nais mong sabihin pagkatapos ng aming pag-uusap ni Jaisal? Napaka-lucky ni Sultan Jamalul Kiram III dahil ang kanyang tunay na spokeswoman, si Jaisal, is fantastic. She comes across as a young Muslim woman who knows her history and who cares for her people. And yan ay isang importanteng factor if you're going to be a princess of the Sultanate of Sulu, of the royal house. Kaya I feel proud of the way that Jaisal talked to the people about the aspirations of the Sultanate. Van? I'm looking at this as a student of history and a student of international relations. All of our problems started because of weakness. Mahina. Naging mahina ang sultanato ng Sulu. Kaya naagaw sa kanila yung Sabah. So I think lesson to be learned for the Philippines as a country moving forward is we cannot afford to be weak as a country anymore in the future. You can look at it, ganun din ang perspective, for example,
when you talk about Spratlys, no? In the future, if our country wants to protect our national interests, we have to be a strong country. Dennis. At least it's clearer to me right now na ang paglalaban na ito ay hindi para sa pamilya Kiram lamang, kung hindi para sa buong Pilipinas. Ito ay laban ng karapatan ng Pilipino, karapatan ng Pilipinas sa lupa ng Sabah. Nini. Ako 2 points, boy. First, this is an issue that requires deft political management. Hindi pwede na basta na lang bitaw ng mga statements. Second point is, I think the Tausugs should pursue their claim to Sabah in the name of humanity. Kasi kanila yun eh. Makikita naman na kanila yun. At ang kanila atin. Yes, atin yun. Professor Carlos. Well, I'll take a different tact and kukunin ko to from the point of view of the continued obsolescence of the nation state. Nakita natin yung Sultanate of Sulu was formed and was one of the most advanced administrative structures. Even Spain and many other countries agreed with this assessment. And here comes the concept of the nation state, where it says you are going to be hostage to a certain territory with metes and bounds, and you will have a concept of sovereignty. And such territory was decided by many reasons, many bases. And here you have the Sultanate of Sulu. Superimposed on that concept is the nation state, which breached the concept of the Sultanate. Hiniwa eh. So you now have 2 jurisdictions. The later Federation of Malaysia, and now the Republic of the Philippines. On a positive note, what I see is that it is just as well that this happened, you know. This is not to diminish the worth of the lives lost. It is just as well that we continue to think of a new political configuration that will replace the nation state. Because in 2015, which is a few breaths from now, we shall have the economic community. And so I hope this thing will first, we should lower the temperature. I like the way you have handled, this woman is so fascinating. We were all fascinated listening to, I was so enthralled just listening. It's difficult for me to listen to a continuous 1-hour discussion, and I did listen, you know. I think there will be hope, great hope. Okay. Thank you, Professor Carlos. Attorney Harry. Well, tingin ko malaki ang problema ng Malaysia, no? Sinasabi ng Malaysia na yung mga Pilipino sa Sabah ay mga terorista. Pero pag nakita nila si Princess Jaisel, hindi yan ang mukha ng isang terorista. And she gave me hope that this new generation of Muslims can in fact change the tide of history. No? They can make the difference. I never thought that anyone from Sulu could actually discuss the issue in the manner that she did. Alam mo, talagang it made me so happy that there is hope for this country, no? And it's really young people like this princess that will spell the difference in our lives. I'm so happy we have her. Okay. Ako naman, sabi ko nga kaibigan, pagkatapos ng pag-uusap na ito, wala man tayong mga solusyon. I don't think we're going to offer you any solution to this problem. Dahil hindi naman talaga ito ang intent ng programa na pagkatapos ng pag-uusap na ito ay ihahain namin na ganito ang solusyon doon sa standoff sa Sabah. Ito ay napag-usapan lamang dahil tayo'y nagnanais na sana'y lumawak, mag-broaden yung ating perspektiba sa mga bagay-bagay. Importante na alam natin ang ating kasaysayan para maunawaan natin ang ilang bagay na kinakaharap natin sa ngayon. Bakit importante ito sa akin? Dahil nagbago na rin ang sistema ng pakikipag-usap. Hindi lamang ng mga tao, pero ng mga bansa. With the onslaught, or depends on how you look at it, with the emergence of new communication styles and gadgets and tools, iba na mag-usap-usap ang mga bayan, ang mga tao. Kaya refreshing na meron tayo isang prinsesa na may kakayanan makipag-usap. Sabi ko nga, ikaw yung mukha ngayon na ay ang prinsesa pala ay pwede naming makausap, pwede pala naming matanong, pwede pala tayong magkaintindihan. Yun ang magandang balita doon. Hindi tayo pwedeng makialam. Lalo na sa mga usapin na may kinalaman sa ating bayan, sa ating mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Pilipinas.
ito'y panimula, nangyayari ang nangyayari ngayon sa Sabah. Pero para sa iyo, kaibigan, at sa akin, umpisa ito ng panibagong pananaw at pag-unawa. Medyo nawala ang maraming bagay dito sa kasaysayan ng Sabah at ng Sultanate ng Sulu. Hindi lamang dahil sa kahinaan, pero dahil sa walang kaalaman, dahil walang pag-uusap. So, ngayon kung itra-transpose natin itong pag-uusap sa ngayon, ano bang epekto nito sa akin at sa iyo? Sa mga bagay na pag-aari natin, sa mga bagay na bahagi ng ating kultura at buhay, may karapatan ho tayo makialam, magtanong, ipaglaban, at hindi na lamang lumingon at sabihin, ay, amin pala yun. Kailangan natin habulin. Yan ang pakakaiwasan natin. Lalo na ngayon sa mga araw na ito, na iba na ang mga tools na ginagamit ng pakikipag-usap. Kung hindi tayo minsan isinasali sa pag-uusap, at ang pinag-uusapan ay ang buhay natin, ay ang karapatan natin, ay ang mga properties natin, huwag tayo mag-antay ng tawag. Makialam tayo. Dahil basic human right ho ang ating pinag-uusapan. Yun, kaibigan, ang aking natutunan sa aming pag-uusap ni Princess Giselle ngayong araw. Kaibigan, maraming salamat because para sa akin, that's the bottom line. Ingat po kayo.